Ito na ang kinakatakot ni Lebron mga kapatid, concern ng lahat dito. Ngayon na nga po masusubukan kung talagang kaya pa rin gawin ng LA ang nagawa nila noong 2020. Pang playoff mode na nga daw ang laruan nila Lebron at AD simula ngayon. Tila nabubuhayan na rin ang loob lalo na ang mga solid fans ng Purple and Gold. Pero dito nga po sila mas masusubukan sa susunod nilang laban na talaga ding concern ng lahat. Mas matindi at halos wala silang magawa sa kupunang to sa mga nakalipas na laban nila. Kaya ang pang playoff na sinasabi ni Lebron pwedeng maglaho bigla. Paano ba naman kasi back-to-back nga po ang pagkatalo nila sa Timberwolves. Nanalo sila ng isang laban pero walang Rudy Gobert at Karl Anthony Towns sa laban na yon. Samantalang ang LA naman full force. Nandyan sina AD at Lebron kaya nanalo. Sa tatlong laban nila isang panalo lang ang LA. Sa makatuwid kung kumpleto ang Timberwolves talagang mahihirapan nga po ang Lakers dito. Maraming nangangamba sa laban nila ngayon. Lalo pat 5 games na lang din at postseason na. Pwede pa rin nilang masungkit naman ang panalo dahil wala pa rin nga po sa lineup si Karl Anthony Towns. Medyo matindi din kasi ang natamong injury ni Kat. Aabuti ng 4 na linggo o isang buwan o mahigit pa bago to makabalik. At marami pang seremonyas ang gagawin din niya bago siya tuluyang pabalikin sa laban ng Minnesota. Kaya suma total malamang sa postseason na talaga siya makakapaglaro. Medyo madugo to para sa team nila na naghahangad na makabawi sa Denver. Pero gayunpaman nandyan at healthy din sina Gobert at Anthony Edwards. Kinakailangang magawa pa rin ni AD yung pinakita niyang 25 puntos at career high na 7 steals nang makalaban nila ang Timberwolves. Pero sad to say, nagawa nga po yan ni AD dahil walang Kat at Gobert sa laban na yan. Isa pa rin nga po sa top 3 sa West ang Timberwolves. Halos palitan lang rin sila ng Denver at OKC sa top seed. Nakayanan nga po nila yan ng walang Kat na naglalaro. 10 wins out of 15 ng walang Towns. Kaya delikado at dehado pa rin ang LA nito Pero yun nga at playoff mode na nga daw sila AD at Lebron. At napaka-impresibo din ang nagawa nila sa last game dahil tambak malala nga po ang ginawa nila sa Cavaliers. Samantala nangangatog na ang Warriors, hindi dapat to gawin kay Curry mga kapatid. Sobra-sobra ang pagkadismaya ng team nang madali nga po sila ng Dallas Mavericks. Nakabawi pa rin sila kahit pa nga walang Luka na naglalaro. Todo buhat at nakayanan pa rin nga ni Kyrie ang dating kampiyon ng Golden State Warriors. Na-disappoint ang lahat dito lalo na ang mga solid fans ng Dubs. Hindi nga daw dapat gawin kay Curry to. Tao lamang din at medyo pababa na rin nga po ang stats ni Curry. Aminin man natin o sa hindi. Bago nga po ang All-Star break kumakamada lang si Steph ng 22.7 points, 4.4 rebounds at 5 assists sa kada gabi. Which is mababa nga po talaga kung ikukumpara sa mga nakaraang season. Biruin mo ba namang todo asa na nga po kay Curry ang team. 36 anyos na nga din po siya. Tapos inconsistent pa ang mga naiaambag ng mga kampi niya. Kaya kahit sino nga pong fans ang tanungin, dapat hindi na nga daw kay Curry nakasalalay din ang lahat. Gayong medyo tumatanda na nga rin si Babyface Assassin. Dapat unti-unti na nga nilang binibigay sa mga batang player ang accountability. Dahil baka nga rin madali pa ng injury si Curry, di ba? Tila katapusan na nga daw ng dynasty. Halos hindi na nga rin umuubra ang dating laruan nila sa liga. Napakalaki na nga rin ang pinagbago ng game sa NBA. Halos hindi na nga po sila makaalis sa 10 spot. Buti na lang din sunod-sunod ang kamalasan ng Houston dahil kung hindi mas lalong mapapressure nga po ang team para makakapit lang sa play-in. Pero gayunpaman marami pa rin ang nag-aabang sa Golden State na mamamayagpag sa playoffs. Ibang-iba nga rin ang laruan sa postseason at veteranong-veterano nga po dyan ng Warriors